Dear Lady Love TV. Magandang araw. Ang pagpapatuloy ng ating kwentong pinamagatang, Pahiram ng Pag-ibig. Tunghayan na po natin ang ikapitong bahagi. Sa murang edad ay umibig agad ang aking murang kaisipan. Masyado akong na-attract sa magkapatid na merkado noon. Hinayaan ang sariling lamunin ng pag-ibig, kahit na may itinakda sa iba. Umasa pa rin ako. Gusto ko mang iwasan ng magkapatid, pero ayokong iwaksi yung mga tulong sa akin ni Zeki. Ayokong iwaksi yung aming pinagsamahan. Lumipas pa ang ilang buwan, bilang ang mga araw na hindi niya ako napupuntahan sa bahay. Sa eskwelahan marami akong naging kaibigan. May nagtangkang manligaw pero sinagot ko na kung ano ang gusto ko. Mas mabuti na yung hahanapin ko muna yung sarili ko. Ayoko magpadalos-dalos. Dahil sa pagdalos-dalos marami akong nasaktan. Nasa isip ko na rin yung dalawin ng punto ni na Lola na matagal ko nang hindi napupuntahan. Tutal, nalalapit na naman yung summer break. Malapit na ang bakasyon at hinanda ko na yung sarili ko sa pagbalik sa asyenda ng mga merkado. Nasanay man dito sa syudad, mas iba pa rin yung simoy ng probinsya. Hahanapin mo talaga yung lugar na kung saan ka lumaki. Yung shop ni Josie, mas lumawak at kinikita araw-araw. Sa likod ng shop, sa gilid lamang ng bahay, ay gumagawa kami at nagmumolde ng jar at florera. May mga nagde-design dito. Kung wala akong pasok o maaga yung uwian namin, ito ang aking tinatrabaho. Hakot-hakot ko ang mga nagawang pamaypay at mga bracelets habang tinungo yung shop. Hindi na ako nag-atubiling punasan ng pawis sa aking noo. Josie, eto tignan mo. Nilapag ko sa harap niya ang mga nagawa. Ang galing, neat and fashionist. Ito ang timplang hinahanap ko sa iyo lamang pala makikita. Tiyak bukas sold na yan. Napatawa ako dito. Tingnan mo oh. Tumangutango ito sa mga sinasabi ko at pinakita. Maya ay nag-excuse ito para mag-CR. Kaya ako ang pumalit na kahera. Inayos ko ang mesa at umupo nang marinig ang kalansing ng aming pinto. Hudyat na ito ay bumukas. Nakangiti ko itong iningatan ng tingin. Good afternoon. Napawi ang ngiti ko at napatigil nang makita kung sino ang pumasok. Kahit ito ay nagulat at umawang ang labi. I saw her throat move and her face became paper white. Shelo? Sa lumipas na mga buwan ay mas naging maganda ito. Nakaputing t-shirt ito pero halatang mamahalin at nakapants. Humigpit ang hawak nito sa bag. Why? Why are you here? Nanginig ang labi nito at nagbadya ang luha. Halos manginig ang aking kalamnan sa nakitang takot sa mata nito. Nag-init ang dulo ng aking mata. Shelo, patawad. Umalis ako sa upuan at para sana abutin ang kamay niya, pero natakot itong umatras. Mama, she cried. Habang tinatawag ang mama niya, nakita kong kakababa lang ng sasakyan nila ang mama nito. Shelo, I'm sorry. Pumatak na ang luha ko. Ano nangyayari dito? Takan-takan tanong ng kararating lamang na si Josie. Natutup ko ang bibig. Pagbubukas ng pinto ang siyang pagyakap ni Shelo sa mama nito. Mama, let's go please. Shit, lalo lamang naghalo-halo ang emosyon ang dumudukduk sa aking dibdib. Ramdam ko ang sakit na nararamdaman niya. Hindi ko man mapantayan ang sakit na nararamdaman niya. Nakikita ko naman iyon sa kanya. Inalo ng mama niya ito at nanlilisik ang matang tiningnan ako. You bitch, nakita mo na kung anong ginawa mo? Naramdaman ko ang paghawak ni Josie sa aking siko. Dinuro-duro ako ng mama ni Shelo. Kay liit nga naman ang mundo at dito ka pa namin nakita. Bigla ka nawala pagkatapos mong gawin iyon sa anak ko. Bagay sa iyo ay makulong. Ma'am, patawad. Handa ako magsisi at tanggapin lahat ng sasabihin niyo sa akin. Karen, tama na. Si Josie at hinila ko sa pagkakaluhod. Hindi sapat ang luhod. Karen, nanginginig ang boses ni Shelo. Mugto ang mata nito. She stepped forward para makalapit sa akin. Dilaan mo ang sapatos ko. Kaya kahit papaano, mabawasan ang galit ko sa'yo. Dilaan mo. Hinawakan ako nito sa buhok at pilit isinusubsob ang aking mukha sa sapatos nito. Ang pesteng yawak, kang kaplog ka. Narinig ko ang boses ni Josie. Hinila ko nito sa siko. Halos hindi ako makahinga sa pagdukdok sa akin ni Shelo at halos malasahan ko ang buhangin doon. May humila agad sa akin at niyakap ako. Ano ginagawa niyo? Sigaw ni Zeki dito. Natauhan yata si Shelo at ang mama nito. Pilit ibinalik ang wisyo nila nang haplusin ni Zeki ang mukha ko at pinunasan ng luha. Are you okay?
May masakit ba? Umiling ako. I deserve this. Kasalanan ko. I cried. I saw him close his eyes and his jaw clench. Umalis na kayo bago ko kayo kasuhan ng trespassing. Sigaw ni Josie dito. Nilampaso niyo man ang itsura yung sakon. Mega nga mas gwapa pa ni sa inyo. Mga pesting yawa. Mga biglahan. Josie, enough. So all this time, ikaw ang tumutulong sa mamamatay na taong yan. Di inasabi ng mama ni Shelo. Hindi siya mamamatay tao, tita. Iyon nangyari noon ay hindi niya yun sinasadya. Hindi ako bingi at bulag. Kung gusto niyo magkaso, kaya kong maging witness pero hindi naman kayo siguro ganun kababaw, hindi ba? Ito yung ginawa niyo sa kanya. Tingin niyo makatarungan? You intentionally hurt her. For fact's sake. Zeki, tama na. Binalingan ko ang dalawa. Patawad, Ma'am Shelo. Sorry. Hindi kita mapapatawad, hayop ka. Nanggigilid na naman ang luha nito. Let's go. We are wasting our time here. Akala ko mga unique ang binibenta, ang cheap pala. Si mama ni Shelo na halos mandiri. Aba, papatulan ko na tong gurang na to. Josie, you're not helping. Saway ni Zeki. Pinikit ko ang mata nang maramdaman ang yakap ni Zeki sa akin. Dinala niya ako sa kwarto at binigyan ng tubig. Hinawi nito ang mga nagkalat na buhok sa aking pisngi. Okay ka na ba? Ngumiti ito sa akin. Gusto kong ipikit ang mga mata ko sa tuwing titignan ko siya. Halos nakikita ko lang si Mario araw-araw sa pagkatao ni Zeki. Their body and the way he move halos si Mario lang. But of course, hindi magiging si Mario si Zeki. May kinuha ito sa bulsa niya at pagkaangat, kuminang agad ang bracelet na kagagaling lang sa bulsa nito. Happy birthday, baby, he said. Halos mamula ang aking mukha sa sinabi nito. Tumawa at dinilaan ng bahagya ang labi. Napakagago ko para tawagin na baby ang baby ng iba. Zeki, it's your debut. You should be happy. Ngumiti ako dito. Yeah, bukas may meeting ako sa Batangas, kaya mamaya may pupuntahan tayo. Gusto mo yun, di ba? He said. Palagi niya akong spoiled. Simpleng birthday lang ang gusto ko. Sabi ko rito. He held my hand and looked at me. Napansin kong namumula ang mata nito. Nangunot ang noo ko. Zeki, may problema ba? Umiling siya at hinagka ng aking kamay. I love you. Kumirot ang dibdib ko. Walang ibang ingay dito sa loob ng kwarto kundi ang aming hininga at salita. Mahal kita, Zeki. Mahalaga ka sa akin bilang kaibigan. Buong buo na sabi ko dito. Buong puso. Ngumiti ito at tumango. Can I kiss you for the last time? He suddenly asked. Ha? Kinagat nito ang labi. Today is your birthday and today I will let you go. Gumaralgal ang boses nito. Tumaas baba ang dibdib ko na makuhang ibig nitong sabihin. Zeki, matalik na magkaibigan tayo, hindi ba? Tumango ito. Isang halik lang. Isang halik lang talaga. Namumula ang dibdib nito. Bago ako tumango, hinila na nito ang bato ko at hinalikan ako. Sobrang gaan at dahan-dahan. Tila nilalasa bawat sandali ng aming labing magkadikit. Napapikit ako at napakapit sa braso nito. Nang aanguluhan nito ang ulo. Pataas at mahalikan ako. Zeki, I moaned when he let me breathe pero hinalikan ako ulit. Napasinghap ako nang may basang bagay na pumatak sa aking pisngi. Zeki, bago ko pa yun nakita ay tumalikod na ako. Mag-ayos ka na. Aalis tayo, he said and slammed the door. Sa sasakyan ay sobrang tahimik. Hindi na malungkot si Zeki tulad kanina. Saan tayo? I am wearing a pink dress at nakasandals lang. Nilingon niya ako at kinurot sa pisngi. Basta, surprise to. Napanguso ko at tumango. Huwag kang umuso dyan, baka halikan kita ulit. Tukso nito. Pisit ka talaga. Humalakak lamang ito sa aking bulyaw. Huminto kami sa isang sikat na hotel dito sa Maynila. Anong gagawin natin dito? Basta. He intertwined our hands habang papasok. May nag-escort sa amin na isang babae na halos mamangha kay Zeki. Kakain ba tayo? Tanong ko rito. Basta, nangunot yung noo ko. Ayoko man sana pero hindi maiwasan ang aking sariling hindi mangamba. Habang pinipihit ni Zeki ang pinto, na bumukas ay siyang pagkabog ng puso. Halos lumubog ako sa kinatatayuan na makita si Mario na nakatingin sa mga nakikislapan ng mga building sa ilalim. He's wearing a white shirt and a pants. Nakita ko na may mga pagkain sa mesa. Alam ko narinig nito pagpasok namin pero hindi ito tumingin. Humigpit ang hawak ko kay Zeki. Zeki, hindi. Bakit?
Ngumiti ito at hinawakan ako sa pisngi. Mag-uusap lang kayo. Hihintayin kita sa labas. Pero Zeki, enough. Napatigil kami nang marinig ang boses sa aming likod. Napatingin ako agad doon. Napalunok na makita ang kaseryosohan sa mukha nito. Ang panga nito na hindi ko malimutan. Mas naging gwapo ito ngayon dahil sa bagong haircut nito at napalunok ulit ako na makitang namumutok ang muscles nito. Nananatili naman ang moreno nitong balat. Huwag mo siyang sasaktan. Zeki warned. Nagkatitigan lang sila bago ako tiningnan ni Zeki. Hihintayin kita sa labas. Napasinghap ako sa sakaba at tumango. Nanatili ako sa kinatatayuan nang isara ni Zeki ang pinto. So, how's being with my brother? He suddenly asked. Ni hindi ako nito pinaupo at inimbitang kumain. Ni walang bate. Niyakap ko ang sarili. Mabait si Zeki. Iyon lang. Sa loob ng mga maraming buwan, iyon lang. Mabait. Sinong maniniwala sa iyo? Ni halik wala, ha? Kita ko na gusto nitong sumigaw pero sobra itong nagtitimpi. Lumabas ang ugat nito sa kamao. Bakit ka ba nagagalit sa akin? Kung tungkol ito sa anak niyo ni Shelo. Araw-araw, oras-oras ako nagsisisi Mario. Taas baba ang aking dibdib sa ilang pagkakataon. Umiyak na naman ako ng sobra. Mas sobra sa harap ng taong minamahal ko. Baka makalimutan mo na umaasa ako sa mga sinabi mo. Umasa ako na magiging okay tayo. Pero nung araw na yon, pilit kong tinanggap na wala na talaga. Nung nakita ko kung paano ka nag-alala. Wala akong laban, Mario. Kung galit ka, saktan mo ako. Kung galit ka, gawin mo lahat ng gusto mo sa akin. Oo, mamamatay tao ako dahil pinatay ko ang anak nyo dahil sa pagkakagusto ko sa'yo. Kung galit ka. Halos mapatili ako nang hilahin ako nito at itapon sa mesa. Naramdaman ko ang sakit sa aking likod at pagkabasag ng pinggan sa sahig. Mario, oo, galit na galit ako. Galit na galit ako dahil niwala sa akin ang nangyaring yon. Nalanghap ko ang amoy ng alak sa labi niya. Sobrang higpit ng hawak nito sa aking braso at sa aking batok hanggang bahagyang nakasabunot sa aking buhok. Mario, I cried. Galit ako dahil kapatid ko pa ang nauna sa'yo. Inggit na inggit ako dahil bakit siya pa. Mario, anong pinagsasasabi mo? May nangyari sa inyo, hindi ba? Hindi ba? Hindi ako makapagsalita dahil oo, may nangyari sa amin ni Zeki. Napahawak ako sa dibdib, pero humigpit lang ang hawak sa akin ni Mario. Sinubukan ko kayong habulin ng gabing yun, Karen. Sinubukan kitang hanapin. Alam mo ang masakit. Ang malaman na kinupkup ka ng kapatid ko. Ang malaman na malaya kanyang nahahalikan at nalalasapan sa kwartong iyon. Hindi ko matanggap. Hindi. Gago. Sinuntok nito ang mesa. Umalpas na ang luha sa aking mata. Wala na akong pakialam sa sakit na pagkakahawak nito sa akin dahil mas lamang ang sakit ng aking puso. Ang araw sana na espesyal ay naging ganito. Bago pa ako makahuma, tinulak na ako nito pahiga sa mesa. Ano ginagawa mo? Pilit akong bumangon pero tinulak ako nito ulit at binahagi ang aking mga hita. He pulled down my dress at napigtas ang tali nito sa aking balikat. Maras niyang hinatak ang aking underwear pababa. Mario, I said weakly. Wala nang lakas para lumaban at nalaman ang gusto niyang mangyari. I will let him. Should I let him? Pilit kong inabot ang pisngi niya para hawakan pero tinabig niya ako. I will fuck you so shut your mouth. Marahas na sabi nito habang narinig ko yung pagkatanggal ng sinturin nito at ang zipper. Narinig ko siyang nagmura nang ma-expose ako sa kanyang harap. I closed my eyes. Naramdaman ko ito sa aking puwerta. Mario. Mura nito. Kasabay ang marahas nitong pagpasok sa akin. Halos lumawa ang aking mata at mapasigaw sa sobrang sakit. Pinasok niya ako ng walang pag-iingat at marahas. Napamura ito. Masakit? Masakit, Mario. Daing ko na nakahawak ng mahigpit sa kanyang braso. Ramdam ko na bumaon iyon sa kanyang balat. Agad siyang umalis sa aking gitna at napasabunot sa buhok. Pinaghahawi niya mga pagkain na natitira sa ibabaw ng mesa. Sabi mo may nangyari. Singhal nito sa akin na umupo ako sa mesa at napangiwi. I saw him close his eyes tight. We just kissed. Hindi ko naman alam ang ibig mo sabihin.
Bago pa makaalis sa mesa, ikinulong ako nito sa kanyang bisig. Ramdam ko ang init ng katawan niya. Gusto kong isubsob ang mukha sa dibdib nito. Fucking hell, mura nito sa aking tenga. Susuntukin ko talaga ang Zeki na yan. He hissed, so I grabbed the opportunity. Tinulak ko siya at inayos ko ang aking sarili. Mag-ayos ka, sabi nito at tumalikod. Wala siyang sinabi sa akin sa loob, kundi uminom lamang siya habang hinahayaan niya akong kumain. May hinatid ang waiter na pain reliever at pinainom ni Mario sa akin yon. We'll see each other tomorrow. Nito, bakit pa? Kukunin ko ang dapat na noon pa. Hindi mo makukuha ang sinasabi nito. Pagbibigyan ko ito lalo na may gusto akong itanong tungkol kay Shelo. I know, mahirap ang mawalan. Ramdam ko yun ang mawala sina lolo at lola sa akin. Sige, sa elevator ay halos ramdam ko ang gigil nito sa akin. Idinidikit ako nito sa kanyang katawan at walang humpay ang pagtingin sa akin. Bago lumabas ay hinalikan ako nito sa loob ng sobrang tagal. Sobrang tagal na parang namamantal ng mga labi ko. Sobrang ingat ko sa paglakad at iniinda ang sakit sa gitnang hita. Alam ko na ulo pa lang yon, pero bakit sobrang sakit? May dugo rin akong nakita kanina bago ko suotin yung aking underwear. So akala niya may nangyari sa amin ni Zeki, kaya gano'n na lang ba ang galaw niya? Sa waiting area malapit sa entrance ng hotel ay napatayo na agad si Zeki nang makita ako. Umigting ang panga nito at nangunot ang noo. Agad ako nitong hinila na ikinadaing ko dahil nabigla ang aking paa. Sumakit ang aking pagkababae. Aray! Slow down, Zeki. Saway ni Mario. Pero marahas na sinuklay ni Zeki ang kanyang buhok at bumuga ng hangin. Halos may mga nagpapatingin na sa amin. Sabi ko mag-uusap kuya. Bakit mo? Halos hindi na nito matuloy ang sasabihin. Pumikit ng mariin si Mario at sinuntok si Zeki. Sabi mo may nangyari sa inyo. She's a virgin. Shit. Mura ni Mario dito. Ginalaw mo siya? Halos napakamot ako sa ulo dahil sa takot at atensyon silang dalawa. Dalawang nagagwapuhan na nag-aaway. Pwede ba? Ano pinaglalaban nyo? Ang daming nakikinig oh. Hay, bahala kayo. Then I walked out. Ngayon na nabuking na nga ang buong katotohanan sa pagitan ni Zeki at Karen. Paano nga ba maipaglalaban ni Mario ang tunay na pag-ibig na kanyang nararamdaman para sa nag-iisang babaeng noon pa man ay kanya ng mahal? Paano nga ba tatanggapin ni Zeki at pakakawalan ng babaeng mahal na mahal rin niya? Yan ang ating aabangan sa pagpapatuloy ng ating kwento bukas sa ganito ring oras. Shout out sa lahat nating masugid na taga-subaybay. Maraming salamat po sa patuloy niyong pagsama sa amin sa kwentong ito. Hanggang sa muli, mag-ingat po tayong lahat.